Ano-anong mga patapong basura ang nagamit na natin dito sa ating pag-aasula bilang abono? At paano natin ito ginamit? Sa mga nakaraang vlogs natin patungkol sa Azula, nabanggit na natin sa inyo kung ano-ano yung mga patapong basura ang maaari natin gamitin abono dito sa ating Azula. Pero hindi natin pinapakita sa inyo o pinagtuunan masyado ng pansin kung paano talaga ito gamitin. Kaya samahan niyo po ako sa episode na ito dahil yan po ang ipapakita natin sa inyo. Kamusta po kayo mga kabakyards, mga ka-Azula at mga kabayang OFW? Doon po sa subscriber na natin, welcome back to our channel. Doon po sa bago pa lang sa channel na ito, dito po pinag-uusapan natin ang mga makabuluhang bagay-bagay na maaari nyong gayahin upang pagkunan ng idea kung paano papalaguin ang ating kapaligiran at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba at yung bell icon nang ma-notify kayo kung may bago tayong video. At paminsan-minsan, papakita rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin nyo na rin yung like icon. Unang-una sa listahan natin, ang dumi ng hayop. At ang pinakamarami sa atin ngayon ay ang dumi ng rabbit at dumi ng manok. Ang gagawin lang natin sa dumi ng hayop, po pwede na yung pinatuyo lang. Dapat tuyong-tuyo na dumi ng hayop. Ito ang dumi ng manok at ito naman ang dumi ng rabbit. At dapat lang ay pinapatuyo natin at po pwede na itong ilagay sa ating Azula pond pagka natuyo na. Di na kailangan pabulukin. Nasubukan na nating yung dumi ng manok na hindi pinabulok pero pinatuyo lang at inilagay sa ating Azula pond. Okay na siya. Hindi siya nakakasira ng Azula. Basta tuyong-tuyo lang na dumi ng hayop. Pangalawa sa listahan natin ay ang balat ng saging na pinatuyo at dinurog. Yung balat na saging, papatuyuin natin ito na tuyong-tuyo hanggang sa tumigas siya na maaari ng durugin ng gaya nito. Pinipili natin yung matigas na masyado na nadudurog na. At pagkadurog ng gaya nito, ganyan, kahit na ganyan lang, ay pwede na nating ilagay sa Azula pond. Ito po yung nabanggit natin sa nakarang vlog natin na hugas bigas na pwede natin gamitin pang abono sa ating Azula. Ang gagawin lang sa hugas bigas ay ibuburo ng 7 araw. Ito po, nakaburo na po ito ng 7 araw. Makikita nyo may mga slag na nasa baba ng container. At pagkatapos na maiburo ng 7 araw, tsaka natin ilalagay sa ating Azula. Ito, ilalagay natin ito ngayon sa ating Azula. Pagburo pala nito ay aerobic at ilalagay pala natin sa isang glass container. Mas mainam na glass container ang lalagyan ng pagbuburuhan natin. At takpan natin ng Manila paper para maging aerobic yung pagbuburo. Ganun lang po. At least 7 days na pagbuburo. Pagkatapos ng 7 days, tsaka nyo ibuhos sa ating Azula. Huwag nyo kagad ibuhos sa Azula yung bagong hugas bigas. Ang ginamit nating hugas bigas ay yung pinakaunang hugas bigas. Yung pinakaunang pinaghugasan ng bigas. Yun po. At lalagay na natin to sa ating Azula. Bukod sa paglagay sa glass container, dun sa hugas bigas na buburo natin, ang pagburo ay ilalagay natin ito sa isang madilim at malamig na lugar. Yun ang tamang pagburo ng ating hugas bigas. Lalagay sa glass container, tatakpan ng Manila paper at
ilalagay sa malamig at madilim na lugar sa loob ng 7 araw. Ang ibinurong hugas bigas ay isa din sa mga sangkap sa mga do-it-yourself for DIY na probiotics. Pangapat sa listahan natin ay ang balat ng itlog. Dudurugin muna natin ng kakaunti ang balat ng itlog, tsaka natin ito ilagay sa kawali at iinitin hanggang sa magkulay brown o golden brown. Kaya natin ito iniinit ay upang maging phosphorus ang balat ng itlog. Kaya bukod sa calcium, magkakaroon din tayo ng phosphorus na nutrients mula sa balat ng itlog. Ininit na balat ng itlog. Pag nagkulay brown na yung balat ng itlog, nagaya nito, tsaka natin ito hahanguin at dudurugin ng pinong-pino na gaya nito. At pag nadurog na ng pinong-pino na gaya nito, at ito na po ang ilalagay natin sa ating Azula Pond. Pagkalagay natin, pwede nating haluin o galawin yung mga azula, ang tubig ng azula upang mahalo yung nilagay na dinurog na balat ng itlog. O pwede ring hayaan na lang natin na ganyan at yung ulan na lang ang hahalo nito sa pond. Isa din sa mga patapong basura ang maaari natin gamiting pataba sa ating azula na hindi pa natin nabanggit ay ang ihi ng rabbit. Opo, ang ihi ng rabbit ay pwede ring gawing pampataba sa ating mga tanim, hindi lang sa azula. At mainam din itong gawing isang pesticide o fungicide. Sana'y may naipamahagi na naman akong isang makabuluhang bagay sa inyo sa episode na to at marami pong salamat sa muli inyong pagsubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli po.